Na siya mismo ang nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian. Mahirap mag-comment ngayon. Ano? I have to look at the video, I have to decipher yung video, but definitely seryoso yung kanyang mga sinasabi. Pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya? O dapat para sa akin, ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa'yo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. No? I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa'yo. Sir, yung tingnan kung yun talaga ay siya o AI yun? Dapat ba ito? So, marami pa nga. May nagsasabi rin na artificial intelligence. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. No? Titignan ko nga ngayon pag-upload ko. So, marami pang katanungan no? But definitely kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi, kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi at also yung legalidad ng kanyang sinasabi dahil nasa abroad siya hindi natin alam kung legal ba yung kanyang ginagawa or meron magkaharap ba yung embassy. So maraming ganyan mga. Pero what does that make about the fight against corruption? Kung sinasabi niyang mismo si Pangulo daw yung nagpa-insert ng 100 billion pesos sa budget. I don't want to comment on that dahil first of all, yung mga like I said, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niya. I really don't know. I have to see the video and have to analyze it. But what is the credibility? Too early to say kung ano yung mga sinasabi. Pero sa naging parte ng kampanya, no, di ba? Totoo kaya ibinito ba nga ni Presidente marami? Yes, alam ko marami rin binito si Presidente at that time, almost 100, if I'm not mistaken, naalala ko, 160 billion plus. No? So, I have to check that again. Kaya nga, ito lahat dapat tignan in the entire context. Hindi lang pwede yung sinasabi niya, but also yung mga nangyari sa BICAM at nangyari nung last budget hearing. Tingnan ko muna, panoodin ko muna yung video. Hindi ko pa nakikita yung video, andito ako sa hearing So, panoodin ko muna yung video. Sir, same din kay Ernie Gutierrez, sala-sala po na magpakita na rin po. Yan ang maganda kasi nagbigat rin ng mga accusations niya. Pinalaanan niya si speaker at iba pa. So, mas maganda pumunta. Is there a reason to be worried about his whereabouts? Bigla na lang siya nawala I don't know where he is now. Okay. There'll be 1,000 reasons. Hindi ko alam. So may 900 million daw na allocable sa NEP 2025. Kasi according to Bernardo. The way I understand yung allocable, kasi dun sa hearing pinag-usapan natin to, mahaba. Is lahat ng distrito, depending on the size and population, nagbibigay sila ng project. And depending on the need. So yun ang understanding ko sa allocable. At yung allocable na yun, ay nagkakaroon ng consultation with the congressman and also the LGU. May percentage daw sir. So was it removed? Kasama po ba yun sa nabawas na budget? Yes, tinanggal namin yun based on the CMPD. Kaya 53 billion ang natanggal sa DPWH. Usapan muna namin mabuti kung magkakaroon pa na next hearing. I think meron din kasi mga usapan na ito na ang huling hearing at ipauubaya na lang sa ICI. So pag-uusapan namin mabuti. Pero do you see the need for another hearing, Sen? I have to process the information. Daming information today. I have to But why do you think it's possible to end the hearing today? You think it's complete na, sir? The information that you have already? I have to process the information. Ang daming information, sabay-sabay lumabas So I have to really process it. Okay, so too early to make credible ba sir si Yusek Bernardo? Credible ba siya? Well, para sa akin, the mere fact na nandito siya, that's a sign of good faith. So, that's a good step. Maraming accusations doon, kailangan masubstantiate. Kaya lang kasi ang dami niyang detalye sa mga senador, former senator, pero sa mga congressmen limited. Yun na nga no? Isa pa yun, no? Kaya nga kailangan talagang mapag-aralan mabuti. Ngayon ko lang nakita yung affidavit, so it's very hard to comment and say how to move. Sir, tama ba pag nag-start na yung preliminary? Pag-aralan muna namin itong affidavit. Affidavit to so pag-aralan muna namin. Sir, tama ba na pag-usapan pag nag-start na yung preliminary investigation, stop na itong hearing ng Bureau ba? Pag-uusapan namin, hindi pa namin na pag-uusapan mabuti. Kasi all of this came out today lang So pag-uusapan muna namin. Yun ang aking suggestion sa kanya. Pumunta nilang siya dito dahil yung kanyang
medical certificate, hindi naman valid, January pa yon. So wala naman siyang dahilan bakit hindi pumunta dito. Hindi ba sayang? Sa salita niya, hindi kaya makakayanig sa mga Well, sa pumunta siya administration? dito. Kung talagang paninindigan niya yung kanyang sasabihin, pumunta siya Sir, dito. via Zoom, hindi nyo Hindi ako i-alam. papayag Zoom. But at least you can ask him questions, Not sir. bad precedent pa Zoom. Madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling. Walang accountability, wala Hindi ka niya dito. makokontempt. But you can still Hindi ask ako questions, control. sana, sir. But you can still ask No, questions. dapat pumunta siya dito physically. And most members, not most, almost all members talagang suggestion dito pumunta. Okay. Pero yung subpoena, sir, sa next hearing pa. Hindi today. Yes. Depende, conditional, no? Dahil pag-uusapan pa natin kung itutuloy o hindi itutuloy yung itong Blue Ribbon. No? Subpoena is for him to attend the next hearing. Kung Tama? may next hearing, Yes. kaya sinabi ko conditional. But the subpoena will be issued. Tama po ba? Kasi hindi na siya umattend ngayon. Yeah, it will be issued. And then, pero conditional kung magkakaroon pa na next hearing. Pag-uusapan namin. At kung magkakaroon at hindi pa rin humarap, pwede na makontempt. Contempt, correct. At i-issue na ng warrant of Yes, arrest. so subpoena, then ipapa-show cause, then contempt. Okay. Sir, hintayin niyo ba sa